Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Max FM with DJ Chin. Dear Max FM. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sevora. Normal na sa ating lahat na minsan ay nai-insecure tayo. Nagsiselos tayo, naiinggit tayo. Katulad ng naranasan ko. Meron akong tinuturing na best friend. Pero hindi kami ganon ka-close talaga. Pero siya na yung pinakamalapit sa akin. Umabot ako sa puntong ayoko nang magtiwala kanino man. Sabi ko kasi, parang mas safe ako knowing na walang makakaharm sa akin kapag hindi ako nagtitiwala sa ibang tao. Nagtatanaw ako sa sarili ko kasi noon, bakit ako sobrang insecure sa mga kaibigan ko? Sa mga taong nasa paligid ko na tinatawag kong kaibigan. Takot kasi ako na isa sa kanila or ni isa sa kanila ay hindi ako gusto. Sabi ng iba, if you care about your friends, then maniniwala ka na gusto ka din nila maging kaibigan. Pero kung nagtatanong ka, gusto ba ako nito? Gusto ba talaga ako nitong maging kaibigan? At lagi ang negative thoughts mo ang magpiprevail sa utak mo. Talagang walang magkakagusto sa'yo. Pero ewan ko ba, bakit sobra akong inggit at selos doon sa tinatawag kong best friend. Para bang araw-araw na nakikita ko siya or nakakasama ko siya, I'm starting to hate her. May low self-esteem ako. Kasi pakiramdam ko parang lagi siyang mas nakakahigit sa akin sa lahat ng bagay. Sabi ko nga, kailangan kong putulin na ba ang pakikipagkaibigan sa kanya? Para wala na akong pagsesalosan pa. Wala na akong kaiinggitan pa. Kasi hindi na healthy, di ba? Pero ayoko namang maging alone. Yun bang walang kaibigang matatawag? Dahil ayoko magtiwala sa lahat. Like I was in a desert full of emotions. Madaming mga iniisip, maraming kwento, mga experiences. Tapos wala man lang akong mapagkakwentuhan. Wala man lang dadamay sa akin kung wala akong mga kaibigan. So kung nag-iisa lang ako, ano pa't nag-i-exist ako sa mundo? Kaya ayoko ring totally mawala sila ng mga kaibigan ko. Hindi naman sa umiiwas ako. Ayoko lang talagang magtiwala. Meron din kasing isang moment sa buhay ko noon na I trusted people too much. Sobra akong madaling magtiwala sa lahat ng mga sinasabi sa akin. Sa pagmamahal, madali lang din akong natitiwala. Lalo na ang mga lalaking nagsasabi ng kung ano-ano, especially kung mahal ko. And because of that pain na naranasan ko, I needed to watch myself. Kung anong sasabihin ko, kung sinong pagkakatiwalaan ko, kung sino ang kakaibiganin ko. Sabi ko, wala na ako sa disyerto. Tulad nun, na nag-iisa sa mundo, na feeling ko, inalisan na ng pagkakataong makipagkaibigan. Inalisan na ng karapatang makipagkaibigan. Pero it felt like nasa loob pa rin ako ng box.
hindi makalabas-labas. Wala na nga ako sa disyerto, pero parang nakalak ako sa isang box. At nasasakal ako. May mga pagkakataon din na parang I feel like I'm flying. So free. Free in a beautiful green garden. Pero madalas, nasa loob ulit ako ng box. I also got rid of negative friends na I trusted too much noon. Iniwasan ko na sila. Iniwanan ko. It's just harsh to just leave people. But sometimes you need to be selfish in this world. I don't blame them for hating me. Hate ko na din sila. Sobrang negative, sobrang toxic. Kaya ako, may matatawag pa rin naman ako mga kaibigan. Only few. But they are just plain friends. Mga kaibigang kahit kailan hindi malalaman ang mga sikreto ko. Mga kaibigang kailanman hindi nila malalaman ang mga insecurities ko sa sarili ko. Kasi the moment na pag nalaman nilang sikreto ko at mga insecurities ko, iiwan din nila ako. Baka hindi na rin sila magtitiwala sa akin. At pare-parehas lang silang lahat. Lulubayan nila ako at ayaw na nila akong kakaibiganin. Kaya ang iba binubuli na ako. Alam mo yung tipong maraming nagsasabing na magagandang salita about you. Kapag nasa harap na parang ayokong maniwala. Kasi naiisip ko ayokong magtiwala. Ang naiisip ko plastic siya. Plastic ka. Hindi naman totoo. Sa pagtalikod mo, alam ko marami kang sinasabi tungkol sa akin na against me. Mga negative. Pakitang tao ka lang. Yun lagi ang nasa isip ko, Chin. Bakit ba ako ganito? Bakit ganito ang takbo ng utak ko? Bakit punong-puno ako ng insecurities sa mundo? Masama na ba akong tao dahil naiinggit ako? Dahil madalas nagsiselos ako sa mga bagay na meron sila na wala ako. Ano nga bang kailangan ko? Ano nga ba talagang hinahanap ko? Bakit ba mas magaling sila kaysa sa akin? Bakit ba mas matalino sila kaysa sa akin? Mas maganda kaysa sa akin? At yun lagi ang nakikita ko, tinatanong ko sa sarili ko na bakit ipinanganak akong ganito. Hindi naman ako kapangitan. Tama lang din ang pangangatawan ko. Ang kulay ko, fair enough. Pero bakit sobra akong insecure pa rin? Parang feeling ko unworthy ako na makipagkaibigan sa kanila. Kasi parang feeling ko ang taas-taas nila. Hindi ko sila ma-reach. Sana'y mapayuhan niyo ako. Nasa gayon ay magkaroon ako ng totoong kaibigan na matatawag ko na hindi ko pagdududahan. Na kahit papano mapagkakatiwalaan ko ng mga problema ko at mga sikreto ko. Dahil sa totoo lang, ang lungkot-lungkot ko. Gusto kong mag-reach out pero papano? Hindi ko alam paano umpisahan dahil takot akong ma-reject. Takot akong mapag-usapan at i-criticize lang nila kung sino ako. Please help me. Please advise me. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Lubos na gumagalang ang inyong kamax. Always, Sephora. Sa bawat pagluha mo,
may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.